Hello guys, kumusta? Kamusta? It's nice to be here again. In this video, ibabahagi ko sa inyo kung paano nagwo-work ang tinatawag nating money management at kung paano din ito gumagana sa mismong system natin. So, this is your brother Jeff. Stay tuned, relax, and enjoy this video, guys. So, ayan, as you can see, wala tayo ngayon sa chart, guys. Dito tayo sa AutoCAD. Dito ko i-explain sa inyo kasi mas madali. Mas madaling mag-mark dito, mag-create ng mga lines and mga details. Okay. So, eto. Ito yung tinatawag nating money management. So, ano bang gamit nito? So, for me, ito, securing of profit. Yan, profit lock-in. And then, since ito integrated na sa system natin, from manual to automatic stop loss movement. So, ito yung question. Ginagamit mo ba ito? Meron ka bang Meron ka bang sinusunod na ganito, money management, kung paano ka mag-secure ng profit mo? So, eto wala akong idea about sa money management nun. Ang ginagawa ko lang nun, nagtatarget lang ako ng isa. Baga, um, ini-scale up ko na lang yung RR ko or yung risk to reward ratio natin. Yung iba, nagtatarget ng 1:2, yung iba 1:3, 1:4, and meron pang mas hihigit pa. Pero tayo, guys, sabi nga nila dito, hindi natin masasabi kasi yung market na pwedeng dumiretso or pwedeng bumagsak. So, habang yung ah delivery ng market is maayon sa trade natin, kailangan nating i-secure yung possible na or potential na profit natin doon. So, in this example, guys, gusto ko lang i-explain sa inyo in layman's term para mas maintindihan nyo kung ano yung kahalagahan nito or yung importance ng paggamit ng money management. Sa kahit anong trading yan, mapa-crypto yan, mapa-forex trading, pwede nyong i-apply to guys. Pwedeng manual to, pwedeng automatic. Sa system natin, sabi ko nga, integrated na siya, automatic na yung stop loss movement natin doon. So, ganito nagwo-work, iisa-isahin natin yan, i-explain ko sa inyo, iisa-isahin natin kung ano yung mga nandito. So as you can see guys, ang in-example ko lang dito is buying position tayo dito guys. So eto nakikita nyo tong apat na line na to. This is our TP targets. So meron tayong TP1 dito as labeled here TP1 take profit target 1, take profit target 2, take profit 3 and 4. So eto yung mga uh, tatargetin natin. So ano ba yung RR natin? So, kapag from entry point, ito kasi yung entry point natin, guys. So, lahat ng, meaning to say, apat yung trades natin dito since meron tayong TP1 to TP4 target. So, as you can see here, dito sa part na to, dito sa part na to, yung entry point natin, pare-parehas yung apat na trades na yun. Same thing dito sa stop loss natin. Ngayon, for example, ang nire-risk natin dito is $50. Yan. So, since naka 1:1 tayo dito, palitan lang natin to guys. So, may typo lang tayo dito. Okay. Ito pala yung 50. Yan. Ito wala to guys. Yan. So, ito naman yung 100. Multiply nyo lang guys yung nire-risk natin dito. Okay. So, ito 150. And this one is 200. Ayan. So,
So, bumalik tayo dito guys. Balik tayo dito. So, since ang nire-risk natin dito is $50, if the market goes down, ang magiging loss mo dyan is negative 50. Pero kapag ang market is tumaas siya dito, papunta siya dito, and then after a while, na-hit niya na tong TP1 natin. So, ano yung magiging trade natin dito kapag na-hit yung TP1 natin? Of course, ang mangyayari dito, mako-close na tong take profit 1 natin. So, out of the picture, mawawala sa equation to. Yan. So, yan, kapag wala na yung TP1 target natin dito, na-close na. So, secured na yung $50 natin dito. So, ang gagawin natin, if we are manually moving our stop loss, ang gagawin natin, i-edit natin or i-modify natin yung mga active trades natin. So, meaning to say, yung original stop loss natin dito, from here, pupunta na siya ngayon dito. Gawa lang ako ng araw dito para mas makita nyo guys. Yan. Yan. Okay. So, originally guys, so i-copy ko dito. Yan. So, originally, nandito pa nung hindi pa na-hit yung TP1 natin. But, after a while, nung na-hit na yung TP1 target natin, syempre wala na sa terminal mo or dun sa trades mo itong TP1 kasi nga na-hit na ng market. So, close na yan, secured na yung $50 natin. And then, pagka-hit, pagka-hit ng TP1 natin, target 1 natin, ang stop loss automatically ipupunta natin dito. Yan. So, from here, originally from here, ang stop loss natin pupunta lang dito. So, dito aalisin ko yung trade number 1. So, matitira na lang dito is 2, 3, and 4. Anong kagandahan nito? Kapag minove natin dito. So, ito yung tinatawag nating break-even kapag minove natin yung stop loss natin dito. From original, dito, hanggang doon. Since running in profit na tayo, nandito na yung market, nagmo-move na siya dito. Ngayon, ang idea dito, just in case na yung market is bumalik from here, naglaro-laro dyan na ganyan, and then, na-hit tong stop loss natin dito. Ang mangyayari dito, magbe-break even ka lang. Pero make sure nyo na i-consider natin dito yung spread buffer. Meaning to say, yung entry point natin, kapag buying tayo, make sure natin na yung stop loss na ililipat natin is sa taas yan. Kasi kapag nagkaroon ng spread widening dyan, minsan kasi nagkakaroon ka ng negative dito. Pero minimal lang naman. Pero just to make it sure na etong original stop loss natin dito ng 2, 3, and 4, imbes na ilagay natin mismo dun sa entry point natin or dito sa trades entry level natin, taas yun na lang. Let's say for example, 2.5 pips or more or less. Depende yan sa pair na trade nyo. So yan, na-move na. So nandito na ngayon yung stop loss natin guys ng remaining orders 2, 3, and 4. Pagpalagay natin na hindi pa nahihit yung stop loss natin and the market keep on moving up. Yan. Pasensyahan nyo na lang yung drawing ko guys. Yan. Lagay natin. So, lagyan ko lang
ng below to para makita nyo lang na triggered na yung order natin. Yan. Okay. So, pagka-hit naman ng TP, take profit to target natin. So, magkakaroon na tayo ng profit dito. Another 100. Since ang risk to reward ratio natin dito sa level na to is 1 is to 2. So, meron ka ng $100 dito. So, running, meron ka ng $50 kasi na-hit na tong TP1 and then meron kang another $100 secured sa trade mo. So, i-copy ko lang to. So, ma-out ma-out na naman si TP2 kasi nga na na-hit na siya. So, secured na yan. Okay. After that, ang gagawin ulit natin dito is magmo-modify na naman tayo para i-move tong stop loss natin. So, ikakopy ko lang to. Originally from here, pupunta na naman siya dito. Sa level na to. Lagay ko na lang dito. Yan. So, gawin ko na lang tong puti para ibang kulay tayo dito para hindi tayo magkahalo-halo dito. Okay. Yung save. Okay. Palitan ko na lang ng kulay ito. Ayan. Puti. Yan. Para mas makita nyo guys. Ito guys, ulit-ulitin nyo na lang to para mas maintindihan nyo. So, ganito gumagana guys. So, na-hit na yung TP1 natin. Ang ginawa natin, the first time na nag-move tayo ng stop loss is, nilagay natin sa taas ng entry point natin. So, since wala na yung TP1 natin dito, ang natira na lang natin na active order dito is 2, 3, and 4. Yan. So, anything can happen sa market. Just in case na bumalik yung market, may itong stop loss. At least, meron ka pa rin kahit papaano na secure na profit dito which is yung TP1 kasi na-hit nga. And then, unfortunately, yung trade 2, 3, and 4 mo is na-hit. Pero, break even tayo dito sa level na to. Ngayon, proceeding dito sa next. Since na-hit naman tong TP2 natin, pagpalagay na natin na the market keeps on moving up. After that, kapag na-hit yung TP2 natin, right away, i-edit na naman natin or i-modify natin yung stop loss natin. From here, mag-move na naman yan papunta dito. Yan. So, ano na lang matitira dito na stop loss? Aalisin ko tong TP2 kasi nga take profit na yan. So, eto na lang yung natirang trade natin, 3 and 4. So, as you can see, cross out na to o out of the equation na tong TP1 at saka TP2 natin. So, all in all, meron na tayong secured 150 here. 150 take profit dito. Secured na yan. While maintaining yung movement ng stop loss natin from here, down below. Nung na-hit yung TP1 natin, nag-move tayo dito, above lang ng entry level natin. And then, pagka-hit ulit ng TP2 natin, move na naman dun sa take profit 1. Securing the profit of etong active trades natin. Nilalock in natin, guys, yung profit dito para just in case bumaliktad yung market, meron pa rin tayong mapaprofit doon. Kasi hindi mo gugustuhin na static lang yung stop loss natin na nandito lang siya. Eh, alam mo na nga yung market is tumataas na siya. In parallel na siya sa direction na gusto mo. So, we need to implement this kind of mechanism, scheme, money management scheme. Tinatawag natin. Pwede. Para at least secured yung running profit natin dito. Okay, proceed tayo guys. So, pagpalagay natin, the market keeps on moving up. Eto. And then, nag-create ng pullback konti.
And then, after a while, nahit yung TP3 natin. Lagay ko ulit dito yung TP3 natin. Ayan. You see, nahit na yung TP3 natin. And then, i-cross out ko naman to. Lalagay ko dito ngayon. Ayan. So, tanong, ano yung susunod na gagawin natin dito? Since nahit na yung TP3 target natin. Yes, we keep on moving. Modify natin yung stop loss natin na remaining. So from here, ikakopy ko ulit to para makita nyo, mas maliwanag na makikita nyo kung ano nangyayari dito. So from here, mag-move yung stop loss naman dito. Yan. Okay? Yan. So nahit na yung TP2 natin. Nahit na rin yung TP3 target natin dito. So ang mangyayari, yung stop loss naman natin, remaining. Ano yung remaining trade natin dito, guys? Ang natira na lang dito is yung TP4 target natin. So, ang ginawa natin dito, minove ulit natin yung stop loss natin dito. Just in case na bumalik man, mag-pullback, mag-retrace back, kahit pa paano, secured ka pa rin. Hindi mo gugustuhin, hindi natin gugustuhin na ang sabi ko nga, static yung stop loss mo, babalik bigla. Wala na. Sayang yung market delivery. So, ganyan gumagana to, guys. So, imagine, okay, for this one, nahit na yung TP1 natin, TP2, 3. So, all in all, 150, 50, 200, 300 may secured na tayong 300 in profit. While maintaining yung running profit natin kay TP4, minove natin dito sa TP2 natin pagka-hit yung TP3. Yan. Bakit ito yung pinili kong level ng mga level ng pwede nating lipatan ng mga stop loss? Kasi guys, pwede nyo rin consider na somewhere here dito sa middle ng mga level ng targets nyo. Pero ang idea ko lang dito, um, magkakaroon ng room for, ay, alam mo, tinatawag natin na breathing room para at least kahit mag-ranging man siya dito or maglaro-laro. Kasi minsan, kapag volatile yung market, lalo na sa atin sa New York session tayo nagde-trade, um, 9:30 Eastern Time. So, expect mo, volatile yung market dyan. Kapag sobrang tight yung high stop loss mo doon sa current market, expect mo yan na mas malaki yung chance na mahagip. So, ito yung naging workaround natin dito. So, 3 times na mag-move tayo ng stop loss dito. If you prefer it manually. Yun lang yung hassle dito kasi imagine 4 trades. Tatlong beses ka mag-move dito. Pero ano ba yung kahalagan nito? Ito nga, as you can see, nakita nyo dito, sinisecure lang natin yung profit dito, guys. Sinisecure natin yung profit dito. How about kung iisa lang yung target nyo dito? Let's say, um, kasi ang naging rason ko lang dito, guys, originally, ang tina-target ko lang talaga, ang nagta-target lang talaga ako 1:2. Pero, during those market opening, London, New York, lalo na kapag yung volume is sobrang taas, talagang bubuhusan yung market talaga, makikita mo yung galaw talaga. Nagkakaroon talaga ng distribution talaga. Yung tinatawag nilang distribution. So, na during our backtest, forward testing, yung chances talaga na bumubuhos talaga na
naaabot yung TP4. Kaya minaximize natin. Ito lang yung hassle dito, yung kapag manually. Ito malaking tulong to sa inyo guys. Kahit saan nyo gamitin to, pwedeng gamitin sa crypto, sa forex trading. Ang gagawin nyo lang dito pag let's say for example, ang maximum na calculated nyo na lot size sa maximum risk per trade nyo. Let's say for example, 1% is $100. And then ang maximum na calculated, ang maximum na calculated, okay, tumatawag tong ating kaibigan. Okay, so hayaan muna natin yan. Huwag muna natin sagatin yan, guys. Okay, close ko muna to para hindi nagre-ring. Okay. So, yan guys, tuloy natin to. So, yun. Kaya yan yung naging workaround natin sa system namin. Ang tinarget ko dito originally from TP1 to TP2 or minsan nagwa 1:2 ako. Eto, tinarget na natin 1:4. Kesa dito kasi guys, kapag isang isang trade ka tapos nandun lahat yung kumbaga let's say for example ang tinarget mo lang dito kasi kalimitan 1:2 eh. 1:2 yung tinatarget nila. Ngayon, syempre yung chances na hindi mo wala namang 100% na win rate. Kaya minsan bumabalik na hit yung stop loss. Ang idea lang nito guys, um, since nakita natin yung market na ganun yung nagiging reaction niya, ni-layer natin yung trades. So meron tayong layer 1, layer 2, 3, and 4 of trades. Magkakatabi lang to guys. Ang point dito, nasi-secure natin kahit papaano. Kasi profit is profit yan guys eh. Yung iba, well, kanya-kanyang diskarte yan. Pero ganito ko dinesign yung um, trading manager natin guys. Ganito ko in-implement tong money management. So, kung yung mga ibang mga traders or yung mga nagbabalak pa na mag-umpisa, um, you might need to consider this one, money management. So, ang ginagawa lang natin dito guys, kung ano yung, kasi ginagamit namin itong money management na to sa orb strategy namin. So kapag kung ano yung candle length natin during the day, during the session, kasi dynamically changing yung length ng candle natin. Let's say for example for this opening sa New York, sabihin na natin 50 pips yung candle length natin. Ngayon, ang TP1 natin is 50 pips away. So, multiply mo lang yan. 1:1, 1:2, 1:3. As you can see here. So, ganun lang yung ginagawa natin, guys. Yan. So, yun, kapag manually, ang gagawin mo, modify mo talaga. Hassle talaga yun, apat. Kaya yung iba, kung paano nila ginagawa. Kasi may mga, pwede nilang sabihin sa inyo, yung mga, lalo na kapag nagka-copy trading kayo, yung iba, sabi nila move your stop loss dito sa break even. Yan. Securing of profit yun, guys. Magandang kaparaanan yun para ma-secure yung running profit natin, lalo na pag positive ka. So, eto guys, ganito gumagana tong money management. Securing profit, profit lock-in, yan. Pero eto na, i-relate natin ngayon sa system na ginawa ko. So, ipapakita ko sa inyo, eto yung kung paano gumagana. So, meron tayong trading manager dito. Ito yung mga indicators natin. May marking tools tayo dito for orb. So, automatically guys, hindi natin minamanual tong mga level na to, target levels natin.
So, nagmamark tayo dito ng orb high and orb low, and then above target kasi buying tayo. And then ito, so populated na rin yung mga prices dito. So, paano ba gumagana yung money management dito? Ito guys, ang pinagkaiba lang dito from manual to automatic. So, ang ginagawa ng trading manager, same thing dito sa explanation natin dito. Kapag na-hit yung TP1 natin, minumove na yung stop loss. Dynamic na. Kumbaga, hindi na siya static, guys. So, na-update yan every time na na-hit yung mga levels natin. Pero ang pinaka-key factor dito, guys, ang pinaka-triggering factor dito is tong TP1 natin. Kasi if na-hit yung TP1 natin, pwede mo nang iwan yung chart mo. Bahala na si trading manager na mag-move dynamically ng stop loss mo. Securing your profit. Instead of like, tatarget ka ng 1 is to 2, 1 is to 3, 1 is to 4. And then, biglang bumalik, na-hit yung stop loss mo. Kasi nga, masyadong malayo yung tina-target natin. If ko nga muna tong, ano ba to? May emoji. So, yun guys. Kasi okay naman yun. Maganda yung ganun. Yung tatarget tayo ng ah, malaking RR. Kaso nga lang, kapag yung market, imagine 1 is to 4. Tapos yung running trade mo na nandun na sa kalagitnaan. And then, suddenly, bumaliktad, nag-reversal yung market. So, napakasakit nun. I mean, sayang yung profit dun. So, I hope na i-imagine nyo guys. So, eto, ipakita ko na lang sa inyo dito just in case para maintindihan nyo. Dito sa part na to. Tabi ko na lang siya dito. Okay. Ito yung sinasabi ko dito guys. Okay. Yan, alisin ko na lang to. Alisin ko na lang to. Alisin ko na lang to. Okay. 1 is to 4 tayo guys. 1 is to 4. Kumpara dito, layered trades. Kapag 1 is to 4, say, okay, maganda tong reward dito. What if, yung market, okay, sabihin mo maganda yung, oops, sorry. Yan. Yung market, maganda, laro-laro dito. And then, after a while, biglang nag-reversal na. So, ang nagiging rules kasi minsan dyan ng mga ibang trader, whatever happened, but basta nagpi-play out na yung trade. Stop loss or take profit. Eh, meron naman tayong way para ma-secure yung profit na yan. Well, maganda yan. Mag-i-stick tayo sa system, mag-i-stick tayo sa rules na eto, susundin natin. Ang kailangan natin na hayaan lang yung trade natin kapag active na, either stop loss or yung full TP or yung take profit na sinet natin. This is the only idea, guys. I hope naiintindihan nyo. Kumpara dito. Kasi dito sa part na to, maraming profit ka na dyan eh. Yung iba, well, ang ginagawa nila, nagtitrailing sila. Nagtitrailing sila. And then, parang nagme-maintain lang sila ng um, certain pips away from the current market price. Okay din naman yun. Kaso, make sure mo lang na tama yung distance, pip distance from doon sa current price. Para at least hindi, kahit bumalik siya, hindi niya mahihit agad yung trailing stop mo. Pero I tried that before, guys. Ang pinaka-efficient talaga, pinaka-the best sa akin, itong money management. Kasi nga, dynamically, minumove na ng trading manager yung stop loss ko. So, while yung sa trailing, okay din naman yun. Pero, sabihin nga, what if? Ito lang yung mga possibilities na pwedeng mangyari, guys. Yung market, and then, activated na yung trailing mo.
What if nag-pullback yun? Wala, exit ka na. Premature, kumbaga, wala pang, wala pang 1:1. Let's say, 0.5 lang pa lang yung market delivery. Na-hit na yung trailing natin. So, yun yung mga chances. Kaya, pinaka-efficient sa akin, pinaka-the best na scheme talaga, guys. Etong money management. Etong money management talaga, guys. So wala, hindi mo na problemahin dito yung movement ng stop loss mo kasi tatlong beses magmo-move dito eh. Ito yung una, break even tayo dito kasi including the spread buffer. And then dito sa take profit 1 and then sa take profit 2. Yun yung nangyayari dito guys. So sabi ko nga built-in na yun sa system natin. Pagka pindot mo pa lang, pagka enter mo ng trades, um, naka-program na yan. Naka-code na yan. Hahayaan na lang natin mag-run yung system. Sinasabi nila na mas maganda pa rin manual. If you prefer doing it manually, pwede rin yan. Wala namang pumipigil sa'yo. Basta make sure mo lang guys na ito, uh, applicable sa lahat yan. Mapa, mapa crypto, mapa forex, applicable to guys. So I hope nakita nyo yung comparison dito guys. Kumbaga, dito, okay, i-share ko na rin sa inyo. Kasi dito, namamanage ko pa rin yung proper lot sizing ko dito. Let's say for example, ang sinet ko na risk ko for the day is 1% or 3%. Kasi yung yung total of 3%, yun yung kabuuan na ng trade ko dito sa apat nito. So let's say for example, yung 1%, each of this trade, 0.25% ang calculation dito. Kumbaga yung lot size, let's say for example, yung total lot size na calculated or yung max total lot size na calculated based doon sa 3%. Let's say for example, yung 3% ng capital ko is $100. Yun yung i-distribute ko dito. Well, hindi ako yung magdi-distribute, yung trading manager yung magdi-distribute dito, guys. So, ang gagawin niya dito, let's say, one lot size yung calculated niya. I-distribute niya dito, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. Pero ang total ng stop loss pa rin dito is 100. Fix pa rin yun, guys. Layered lang yung trades natin. Ganun yung nangyayari doon sa trading manager, guys. Pero pero hindi ko sinasuggest. Kasi mag-offer lot sizing ka na eh. Kasi, let's say, pwede naman, minsanan, pero napaka-risk din kasi yun kapag minsanan. Pag kinonsider mo dito is, let's say, uh, 1% per trade, sasabi, ang lot size mo is magkakaparehas. Let's say, kung one lot size dito, one lot size, one lot size. So, kinonsider natin dito guys, in-apply natin yung proper lot sizing natin dito. So, kapag sinabi ko na 1% lang yung i-risk ko, let's say $50, yun lang yung may di-distribute dito sa trade ko during the day. Specifically, dun sa session na pinagtitradean. Para hindi na ako lumampas doon. So, whatever happened to the market, as long as ma-hit yung TP1, kasi eto short, sabi ko nga, as long as mayroon kang enough na information about the market bias or kung saang direction yung market delivery, most likely, ma-hit yung TP1 at saka TP2 mo. So, eto yung kagandahan lang talaga guys ng money management scheme na ganito. May mga ibang mga traders na gumagamit na itong ganito. So, napaka-hassle lang guys kapag manual talaga. Pero napaka-effective, napaka-efficient ito. Makikita nyo, may experience nyo yan. Okay, I hope madami, madami na naman kayo napulot dito sa video natin ito. So, marami pa kami mga i-share sa inyo. I-explain about sa system kung ano yung mga important things, features, mechanism na nangyayari doon sa trading manager natin.
So for this one, na-apply namin to sa orb. So may nilabas ako, may in-upload ako last night na about dun sa mga indicators natin. One chart, one chart top-down analysis tayo instead of like um shifting your time frame to like daily, 4 hours, 1 hour, and so on and so forth. Ang ginagawa na natin guys, nag-develop tayo ng mga indicators para yung usual way na ginagawa natin is nandun na lang within the 15-minute chart. Doon na lang yung top-down analysis natin. Well, we can no longer call it top-down analysis kasi ayun nga, nasa isang chart ka na lang, nandun na lahat yung mga indicators natin. So ayan, pinakita ko sa inyo dito. Ito yung mga indicators namin guys. Nandito na lahat yung mga kailangan ko. Meron tayong orb strength analyzer dito, volume delta, and then nandito yung mga tatlong time frame natin, mini chart natin. And then, dito, makikita natin yung mga label dito, indicating that the market is majority, telling us buyers in control. Yan, timing lang yan guys. So, eto lang yung ginagamit namin. So, yung iba, sinasabi, ang dami na ng mga indicators nyo. Guys, siguro kapag first time mo na gamitin to, ma-overwhelm ka. Pero, it's the same thing. Kung ano yung ginagawa nyo dun sa the usual way na nagpagta-top down analysis, shifting from different time frames, it's the same thing. Ito, in-interpret lang natin, ginawan lang natin ng code para kung ano yung ginagawa mo before, yun na yung pinapakita niya within your 15-minute chart. Especially this one. Hmm. So, eto, i-share ko tong isang indicator natin din. Orb Strength Analyzer. So, ang tinitingnan naman niya dito, kung ano yung mas easier na i-penetrate, either yung orb high or yung orb low. And then, etong volume delta din natin. So, yan guys, panoorin nyo yung previous video namin, nandun, explain namin lahat. So, dito lang sa part na to, pinakita ko lang kung paano gumagana tong money management natin. So, you can do it manually. You can use our trading system, trading manager. Itong Rocket FX trading system namin. So, yung mga hindi pa nakakaalam, the whole system is free. So, yung distribution ng yung trading manager natin, regulated yan. May license tayong binibigay pero wala kayong binabayaran dyan, guys. Everything is for free. Even our indicators, guys. Kasi all-in-one yan eh. So, kailangan nating pagsabayin yan. Yung trading manager is, ito yung execution part. Dito natin ini-execute yung mga trades natin. Dito natin minamanage. Dito tayo nagmamarks ng mga lines natin. And everything. Dito, ito yung nagkakalculate ng lot size natin, proper lot size. Dito rin natin kinokontrol kung ano yung magiging outcome ng trades natin. And then, before we do that, nandito yung mga indicators natin. Para alam natin kung anong nangyayari dun sa market. Kung saan yung market delivery natin. So, if we have the decision, mag-execute na tayo ng trade. So, ayan guys. I hope madami kayong napulot ngayon dito about this video, about money management. So, kung before hindi ka gumagamit nito, ganito, ito yung ginagamit mo, ito yung ganitong setup. Wala namang masama dito guys. Okay lang din naman to. Depende kanya-kanyang diskarte yan. Pero you might consider this one also. The money management. Napakagandang scheme nito guys. So, ito yung pinaka-isang uh, sweet feature ng trading system namin. Meron tong mechanism na to. Scheme na to. So, hanggang dito na lang guys. I hope madami kayong mga napulot na kaalaman dito. Pa-share na lang tong video na to guys. This one will be uploaded sa YouTube.
popost ko doon para at least mapanood din ng iba. And then if any one of you interested na gamitin yung system natin, ang requirements lang natin is sign up sa broker natin. And then, with a minimum deposit sa account nyo. So, ganun lang guys. I-approach nyo lang kami. You can contact us sa Facebook natin, sa Facebook page natin. Kung hindi pa kayo naka-join, ito share ko lang guys para makita nyo. Wait, nasaan na ba yun? Ito. Okay. So, ito yung YouTube namin guys. So, pa-subscribe na lang kung visit kayo kasi from time to time dito na ako mag-upload ng mga videos. So, ito yung in-upload ko ngayong gabi guys. So, Forex trading top-down analysis using one chart. 15 minutes lang yan guys. And then, ito yung Facebook naman namin. Facebook page. Yan. So, ito yung Facebook page namin guys. Pwede nyo kami message dito. Pwede nyo kami message dito guys para at least kung interesado kayo na gamitin sa system namin, masasagot namin kayo kagad. So, ayan guys. I hope, yun nga, may natutunan kayo dito guys. Marami pa akong i-share sa inyo about sa about sa system, about sa mga kailangan natin sa pagtitrade. Kumbaga, ito yung mga kailangan nating mga knowledge guys. Do sa emotional part, sa inyo yon. Kumbaga, mag-share lang ako ng mga experience from time to time guys. So yan guys, hanggang dito na lang tong video natin to. I hope madami kayong natutunan. Sabi ko nga, till next time. And ayan, pa-subscribe sa YouTube natin. Dito follow na lang din dito sa FB page natin guys. Actually may TikTok tayo pero hindi ako masyadong napopost dun. Sige guys, till next time. Thank you for watching. This is your brother Jeff nagsasabing hindi baling madami akong indicators. Sigurado naman yung nagiging decision ko sa huli. No regrets yun guys. Thank you.